Salamat sa Panginoon dahil nabigyan ng katuparan na tayo ay magkaroon ng family retreat at idinako niya tayo dito sa His land, na kung saan ay namamalas din natin ang ganda ng kapaligiran na kanyang nilikha. Sa pagdiriwang ng ating ika-35 taong anibersaryo ng katapatan ng Panginoon, patuloy din tayong maging tapat sa ating Diyos. At sa ating mga buhay, nawa ay makita ang bunga ng ating pananampalataya at nakakapagbigay ng kadakilaan sa ating Diyos. Pangungunahan po tayo sa ating panalangin na magmumula sa President ng Junior Youth na si Kuya James Edora. Mangyari lamang po na tayong lahat ay tumayo. Ayun po, iyuko po natin ang ating ulo at damdamin ang presensya ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa araw nito. Salamat sa kagandahan ng umaga na puno ng pag-asa, biyaya at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakadalo at nagtipon-tipon ngayon. Hiling namin, Panginoon, na patuloy mo silang gamitin upang maging daluyan ng iyong pagpapala, pagmamahal at liwanag sa iba. Gabayan po ang bawat isa sa amin at naway ang aming mga gawain ngayon ay magbigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Pinabalik namin ang pinakamataas na pagpuri at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hello. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Kamusta po ang tulog? Okay, ang sarap, ang lamig po, no? Ayan, salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na binigay niya po sa atin. At tayo po ngayon ay nagsiselebrate ng ika-35 selebrasyon ng Sambahang Kristiyano sa Parada. At medyo social nga lang, Kuya Jai, kasi tayo ay nandito sa His land. His land. Ayan. Okay, handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen po ba? Ayan, so sabi nga po sa awit 100, chapter 4-5, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ng Diyos, pag-ibig niya ay walang hanggan, pagkat pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ayan, so gamitin po natin ang ating mga kamay sa pagpupuri po sa ating Panginoon.
everybody. Sing, shout, clap your hands. Sing, shout, clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is almighty God. Sing, shout, clap your hands. Sing, shout, clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is almighty God. This is the day of celebration. This is the day of celebration. This is the day to rejoice. The Lord our God is our deliverer. So let's just praise His name. Sing, shout, loud. Sing, shout, clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is almighty God. This is the day of celebration. This is the day of celebration. This is the day to rejoice. Our God is our deliverer. So let's just praise His name. Sing, shout, clap your hands. Give praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Sing, shout, clap your hands. Give praise unto your Maker. For the Lord is almighty God. For the Lord is almighty God. For the Lord is almighty God. Yan, patuloy po natin pa rin papurihan ang ating Panginoon sa diwa po ng panalangin. Tunay nga po na marapat lang nating isigaw ang lahat ng kabutihan at katapatan niya po sa ating buhay. My Jesus, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth. Let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea.
Kaya po, manatili tayong makatayo. Tayo manalangin. Dakilang Ama, tunay na itinatas namin ang iyong banal pangalan sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa SKP, sa salupo ng 35 years, Panginoon. Ang iyong kabutihan, ang pagpapala ay patuloy mong pinadadaloy, Panginoon. Sa umagang ito, higit ka naming papurihan at nawa ang bawat isa sa amin ay naroon yung commitment na kung saan kami ay patuloy na maghahayag at mag-share ng kaligtasan sa iba, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na nandito sa buhay at kalakasan. Gayon din dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng activities po ng SKP, Panginoon. Lalo na yung pong highlights po ng church anniversary, Panginoon. Alam namin na pinagtagpo-tagpo mo ang lahat ng bagay upang may sakatuparan ng maayos ang mga aktibidad na ito, Panginoon. Patuloy din namin dinadalangin, Panginoon, ang aming pong mga counterpart ng mga pastor, Pastor Gis, Pastor Bernie, Panginoon, sa kanilang larangan na kung saan naroon sila, pagpalain mo nga po sila, Panginoon, at ang kanilang gawain doon. I-bless mo, Panginoon, ang kanilang pamilya, at gayon din, Panginoon, dalangin din namin ang DCAS, FEBC, Panginoon, na patuloy mong ginamit bilang daluyan ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy din namin itinataas sa inyo, Panginoon, ang mga kapatiran na mayroong karamdaman. Sa mga kapatirang pinaranas mo ang kagalingan, Lord, maraming salamat. Salamat din, Panginoon, sa isang matagumpay na operasyon ni Ate Bewley. Salamat dahil alam ko na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Patuloy na dalangin namin sa aming pong pagbalik sa follow-up check-up ay tunay, Panginoon, na maranasan namin ang kagalingan at kalakasan mula sa inyo, Panginoon. Sa iba pang mga kapatiran na mayroong karamdaman, Panginoon, sinasamo namin ang tunay na kagalingan mula sa inyo ay kanila pong patuloy na maranasan, Panginoon, sa kanilang buhay. Ano mang karamdaman ito, Panginoon, alam namin na wala pong imposible sa inyo. Salamat din po sa katugunan ng mga pinansyal na pangangailangan ng mga kapatiran na mayroong karamdaman, Panginoon. Dalangin namin na higit na makita namin ang iyong pagkilos anumang sirkumstansya ng buhay na mayroon kami. Dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay, maging ang aming buhay. Sa umagang ito, dalangin din namin ang every department ng SKP. Pangunahan mo nga po sila, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang church board na sa pangunguna po ni Ate Irene. Salamat po sa kanilang buhay. Dalangin namin na patuloy mong sustain ang kalakasan, ang magandang kalusugan sa bawat isa sa kanila, gayon din sa mga kapatiran namin, O God, na nanghina spiritually. Dalangin namin na nawa makita nila, Panginoon, ang iyong ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. At makita namin na ikaw ang nararapat na sambahin sa espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, dinadalangin din namin ang aming pastor, Pastor Bal, maging sa kanyang family, at lahat pong bumubuo ng church retreat na ito. Alam namin na hindi po madali, Panginoon. Kaya Ate Jack, salamat sa kanyang buhay, salamat sa kalakasan, at sa kay Jing, Panginoon, at gayon din sa mga kabataan. Marami pong salamat sa kanila. Naway patuloy na ikaw, Panginoon, ang kanilang maitaas sa kanilang buhay, saan man sila naroon, Panginoon. Dalangin din namin si Pastor Bal, patuloy na ingatan mo po siya, pagpalain ang kanyang buhay, ang kanyang ministry, Panginoon, dahil alam namin na malaking challenge po sa kabuuan ng SKP, Panginoon. At yung kagalakan namin ay nandoon na binigay mo po sa amin yung isang bagay na matagal na naming hinihiling, Panginoon. Kaya po, maraming salamat
sa buhay ni Pastor, gayon din sa aming speaker ngayong umaga, si Pastor Israel. Patuloy na maging daluyan siya ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy kang mapupurihan sa pamagitan po ng kanyang buhay. Sa aming kalagitnaan, O God, sinasamo din namin na pangunahan mo ang bansang ito, Panginoon. Kumilos ka po sa lahat ng nanunungkulan na ituwid po ang kanilang buhay tungo sa inyo at mabigyan ka nawa nila ng karangalan. Salamat po, Panginoon, sa lugar na ito na amin pong dinausan ng worship service na ito na bahagi po ng church anniversary. Patuloy namin ipinagkatiwala sa inyo ang mga oras na ito sa aming buhay. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tawag sa pagsamba na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit,
Kabanatang 50 talatang 16 hanggang 17. Sabay-sabay po nating basahin. Ngunit aawit ako pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang aawitin ko'y pag-ibig mong wagas. Pagkat ika'y muhog sa buhay kong ito at aking kanlungan kapag lugmok ako. Pupurihin kita, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, Diyos kong mapagmahal. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa isang napakagandang araw na ito na muli ay inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa pambihirang pagkakataon na kami, ang iyong mga anak ng Sambahang Kristiyano sa Parada, ay nandito, Panginoon, sa Hislan, Panginoon, upang idaos ang isang pananambahan. Nawa, Panginoon, sa gitna ng iyong magandang kalikasan, makita namin, Panginoon, kung gaano kayo kadakila, kung gaano kalaki at kalawak ang inyong pag-ibig sa bawat sa amin. At nawa po sa aming pananambahan, kayo lamang ang aming maluwalhati. Ang iyong anak na gagamitin bilang tagapaghatid ng iyong mensahe ay inyong lukuban ng iyong banal na espiritu. At ang bawat isang anak mo na narito, katagpuin mo sa kanya-kanyang personal na kaparaanan at nawa po sa pag-alis namin sa lugar na ito, taglay namin, Panginoon, ng isang renewed spirit, refreshed mind, at mas matinding commitment, Panginoon, sa aming mga tungkulin bilang iyong mga anak. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bahagi ng aming programa. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo. Tayo po ay mag-aawitan sa pangunguna ni Ate Joanne Maala. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at isang mapagpalang karagdagang taon po sa atin sa Sambahang Kristiyano sa Parada. Ipagpatuloy po natin ang ating pagpupuri sa ating Diyos dahil sa dakilang pag-ibig ni Kristo sa atin at sama-sama po tayong lumapit sa kanyang paanan. Tayo po ay umawit. Awitin po natin papurihan ng Diyos. Sige po. Sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon. Ating pong unang awitin ng papurihan ng Diyos. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya'y kusang inialay. Pinto ng langit sa atin. Sama-sama po tayong lahat. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo. Yamang sasalay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas. Sasalang sa atin ay nagpahamak. Ang bawat mananalig ng taimtim, patawad ng Diyos tunay. Lahat po tayo. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos,
Diyos po ang kapurihan. Maraming salamat, Ate Joan. Tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Naka-flash po sa screen ang GCash at Land Bank account ng church kung saan maaari po tayong magdeposito o di kaya maaaring personal na iabot sa ating church treasurer na si Ate Joan Mahala. Sa mga nais pong magkaloob para sa ating church building project, mayroon po tayong nakatalagang bilog na basket sa harapan. Maaari po tayong lumapit at maghandog ng ating mga kaloob. Give it love, give it faith, give it joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. Give and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give it love, give it faith, give it joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. Give and it will come back to you. Measure, press down, shake it together, running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa patuloy na pagbuhos ng inyong biyaya sa inyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga bahaging ito na aming ipinagkaloob ay inyong pagpalain at naway magamit, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming mga gawain. Patuloy namin idinadalangin, Panginoon, ang aming proyektong church building project. Kayo, Panginoon, ang gumamit at humipo sa iyong mga anak upang magpatuloy na magkaloob. At dahil dito, Panginoon, ay maipalaganap namin ang iyong mga salita. Patuloy mong pagpalain ang mga negosyo, trabaho at lahat ng pinagkakakitaan ng iyong mga anak sa loob ng iyong iglesia. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo muna sapagkat tayo ay pinagpala dahil tayo po ay hahandugan ng isang natatanging bilang na magmumula po sa ating mga senior adults. Check. Hello. Isa ko.
Maraming salamat po, SKP Senior Adults. Tayo po ay magsitayo at atin pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat na siyang pagbabatayan ng mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Awit, Kabanatang 100, talatang 1 hanggang 5. Gabayan niyo na lamang po ako sa pagbasa. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. Makakaupo na po tayo. Ang atin pong tagapagsalita sa umagang ito ay hindi na po bago sa atin, sapagkat siya po ay naging speaker na po natin noong August 2021 via online service at naulit po ito noong October 2023. Ang atin pong speaker ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Theology, major in Pastoral Studies sa Phoebias College of Bible noong 2014 at Master of Arts in Theology, major in Christian Ministries noong 2021. Siya po ay may asawa na at ang kanyang pong kabiyak ay si Mrs. Elizaira Pingol Bunsoy. Siya po ay kasalukuyang resident pastor sa Christian Gospel Center sa Sitio Bilog, Balangkas, Valenzuela City mula noong 2014 hanggang sa kasalukuyan. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Ang ating pong mensahero ngayong umaga, si Pastor Israel Bunsoy. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon mula po sa kapatiran sa CGC Bilog. Kami po ay nagpapaabot ng aming pong pagbati ng maligayang anibersaryo po, ika-35 anibersaryo ng inyong pong gawain. Ang gawain po ng Panginoon sa Sambahang Kristiyano sa Parada. Ayan, ang dami po kasing Sambahang Kristiyano, no? Sa Parada. Tunay nga po ang Diyos ay tapat, hindi lamang po sa mga personal nating mga buhay, no? Maging po sa buhay ng ating pong iglesia o gawain na ipinagkatiwala niya po sa atin. At ako po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na ipinagkaloob po ninyo na kayo po ay makasama natin sa pagbubulay ng kanyang mga salita sa umagang ito upang gunitain kung gaano naging tapat at dakila ang ating pong Panginoon. Ang ating pong paksa na pinagbatayan na ng mga talata ng salita ng Panginoon ay siya rin pong ginamit po ninyo para sa inyong pong team verse ngayong o team passage para po sa inyong anniversary sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 100, 1 hanggang 5. Napakaganda po ng paligid, no? Iba sa ating nakasanayan, no? Hindi po iba sa amin yung lugar kasi hindi po ako nagkakamali, 6 na beses na po kami nakapunta rito. Kaibigan po namin si Ate Tess, yung pong may-ari nung resort at maraming pagkakataon. Dito po kami nagka-camp, nag-leaders retreat, at marami pang bagay. Hindi ko na alam kung ano pong pinagagawa namin dito. Kaya nung nalaman ko po na dito ang inyong gawain, ay nakakatuwa naman, no? Hindi po madali na magdala ng isang buong iglesia at dalhin sa isang lugar para mag-celebrate ng anniversary. Ngunit sa umaga pong ito, no, isang napakagandang pagkakataon upang gunitain ang katapatan po ng ating Panginoon. Naalala ko po sa pangyayari sa buhay ng mga Israelita nung sila po ay
pinapangunahan ng kanilang huling hukom. No? Ang huling hukom basically ng bansang Israel ay si Samuel bago pumasok po yung panahon ng mga hari sa bansang Israel. Meron silang huling laban na ipinaglaban laban sa mga Pilisteo upang kuhanin yung Ark of the Covenant. Pagkatapos po nilang makuha yung Ark of the Covenant, sa 1 Samuel chapter 7, sabi ni Samuel, sabi niya gano'n, hanggang ngayon, tinutulungan pa rin tayo ng ating Panginoon. No, nagtayo po siya ng stone markers at ang tawag po sa lugar ay Ebenezer. Upang ang mga Israelita, sa tuwing titingin sila pabalik sa nakaraan o titingin sila doon sa mga bato na yon, matutunghayan nila at maalala nila na hanggang ngayon sila ay tinutulungan ng atin pong Panginoon. Ngayong araw po ng inyong anibersaryo, ang buong iglesia po ang nagsisilbing buhay na Ebenezer. Hanggang ngayon, sa kabila ng maraming pinagdaanan marahil, hirap, ginhawa, dumaan po tayo ng pandemya. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng kakulangan, ng kasapatan, hanggang dito, tinutulungan po tayo ng ating Panginoon. Ngunit ang tanong sa umagang ito, paano tayo tutugon sa katapatang ito ng ating Diyos? Sa ating pong pag-aaral sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 100, makikita po natin na ang tanging tamang tugon sa ating Diyos na ever faithful ay isang iglesia na forever grateful. Hindi ko na po babasahin yung passage. Ay, wala po siya dyan. Hindi po siya nilagay. Nandiyan po ba? Hindi po siya na-download. Ayun. Okay. Maraming salamat po. Hindi ko na po babasahin. Binasa na po siya kanina. Ngunit sa umaga pong ito, ang nais nating maabot at maunawaan patungkol sa katapatan ng ating Panginoon at pagkakaroon ng tamang tugon ay because God has been ever faithful. In our past, our only right response as a church is to be forever grateful in our present and our future. Tatlong bagay lamang po, no? Tatlong simpleng bagay mula po dun sa mga talata ang nais nating maunawaan ng bawat isa sa umaga pong ito. Una, ipagdiwang natin ang kanyang kadakilaan. No? Minsan, ang magandang bagay na kailangan nating gawin bilang mananampalataya ay alalahanin kung paanong dakila ang Panginoon. Yung pong aklat ng mga awit na ito ay paalala sa mga Israelita that there is no other God besides Yahweh. Walang ibang Diyos maliban kay Yahweh. Kaya nga po nung kinuha niya yung mga Israelita palabas ng Ehipto, nung nandun sila sa lugar ng Sinai, sa bundok ng Sinai, ibinigay niya yung 10 utos, pumasok siya sa pakikipagtipan, sa covenant sa mga Israelita. Nung ibinigay niya po yung 10 utos at pumasok siya sa covenant, dalawang bagay yung binibigyang punto ng ating Panginoon. Si Yahweh ay banal at si Yahweh ay tapat. Kaya sa lahat ng pagkakataon, kailangan yung ipagdiwang ang kanyang kadakilaan kasi siya ay hindi nagbabago. Siya ay hindi nagbabago. Kaya ang appeal nung sumulat ng mga awit, kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Paglingkuran ninyo ng may kagalakan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Unang bagay, kailangan magkaroon tayo ng kagalakan na walang tigil. Shout for joy. Worship with gladness. Di ba lagi po natin yan inaawit? This day is a celebration of how God has been faithful to us. Makikita po ba sa sigaw ng ating mga puso, hindi lamang sa literal na sigaw ng ating mga labi, kung paano po tayo napupuno ng kagalakan sa katapatan ng ating Panginoon sa ating pong iglesia. Yung pong word na shout, kapag tiningnan po natin siya sa translation sa Hebreo, ang pagkabasa po sa kanya ay ruwa. It implies a triumphant shout like a trumpet blast announcing a king. Pag-iingay, pagsigaw sa pagdating ng hari. Kasi itong hari na yon, yung gumagabay sa kanila,
Tong hari na ito yung nananatiling tapat na nagliligtas sa kanila. Ang ating pong pinaglilingkuran ay hindi lamang po basta-basta hari. Siya po ang hari ng mga hari. Ang celebration po natin sa umagang ito should be an outburst of genuine joy, ng tunay na kagalakan. At sa umaga pong ito, hindi lamang po ito isang regular service. We are celebrating the faithfulness of our King. Sineselebrate po natin yung katapatan ng ating pong hari, ng ating pong tagapagligtas. Pangalawa, kailangan masumpungan sa lahat ng pagkakataon na maglingkod po tayo ng may ngiti. Ito po yung kaibahan ng mga tao, ng mga mananampalataya na naglilingkod sa iglesia. Gaano man po kahirap, meron pa ring dapat ngiti. Meron pa ring dapat ngiti. Alam niyo po, sa umaga pong ito, no, hindi lamang po natin sineselebrate yung katapatan ng ating Panginoon. Of course, binabalik natin sa Kanya yung mataas na papuri at pasasalamat. Alam niyo po, sineselebrate din po natin yung mga manggagawa natin. Yung pong mga volunteers, yung leaders na naglilingkod sa Panginoon para maging posible yung gawain. Alam niyo po, napakahirap umalis ng iglesia, mag-retreat kayo, pumunta kayo dito, maraming sleepless nights yan, maraming meeting yung mga leader. Kaya yung pong mga naging tagapanguna upang maging posible, yung pong anniversary nyo rito, yung baptism nyo mamaya, pasalamatan nyo rin po sila kasi po, hindi madali. No? Ang dami ng pagkakataon, nagiging chairman po ako ng camp namin. Hindi lang isang church yung i-gather namin. 5 simbahan. Nadagdagan po kami ng isang tinutulungang iglesia sa May Malolos. So nasama na sila sa logistics namin. 5-6 na simbahan. Youth camp, summer conference, year-end conference. Iipunin mo yan sa isang lugar. Yung youth camp pa lang, mag-prepare kayo a year before. Registration pa lang, mahirap na. Paano pa pag yung bayaran na, mahirap na yon. Yung pakikipag-usap dun sa may-ari ng camp, tapos pag mahigpit pa yung may-ari ng camp, kailangan sa ganitong oras, ganitong araw, fully paid na kayo. Kaya po naging close kami ni Ate Tess. Pagdating ko po dun kanina, nakapark ako ng paganon. Tapos minumestra niya dun sa, dun sa kasama niya na, ipaayos mo yung parking niya kasi hindi dapat ganoon, dapat nakaayos siya dun sa likod. Pagbaba ko ng kotse, sabi niya, Pastor, ikaw pala yan. Sabi ko, mali po ba yung parking ko? Naku, Pastor, ayos na ayos yan. Sabi niya yung gano'n. Alam niyo po kung bakit? Kasi si Ate Tess po, naging ministry partner na namin siya, na every time na may mga camps, retreat kami, dito kami pumupunta. Tapos, basta ikaw, Pastor, kahit kailan kayo magbayad, kahit na pahabol-habol yung number nyo, ganitong, magbibigay ako ng number, syempre, kasi i-reserve yung sa food, no, yung sa mga bahay, lilinisin nila, ayusin na, kailangan may number ka na eksakto eh. Bigay ako 100, ganito. Nako, Ate Tess, 80 na lang kami. Walang problema yun, madaling i-adjust yun. No, hindi po madali. That's why this morning, no, celebrate din natin yung buhay ng mga workers natin. Especially the volunteers. Hindi po natin marireplace yung heart ng isang volunteer. Kasi volunteer yan eh. Isa sa mga bagay na ikinatutuwa ko po sa gawain sa Bilog, dumating po ako sa Bilog ng 2013, estudyante po ako sa PBIAS. May mga leaders na sila, may mga volunteers na sila. And alam niyo po yung commitment nila sa gawain, hindi nagbabago. Meron akong isang kasama doon, tuwang-tuwa yung pag umuulan kasi babaha na. Pinabaha po kami sa Bilog, ang taas nung iniwan namin sa daan. Parang 1 metro na yung iwan namin, kaya palubog po kami. Kasi alam niya, tatawagin ko siya at mag-aakyat kami ng gamit, tapos gagala kami. Tuwan-tuwa siya pag may baha kasi gumagala kami, binibisita namin yung mga member. Tapos the same person, siya rin po yung kasama ko meron po akong grupo sa Bilog na ang tawag ko ay Death Squad. Hindi po kami DDS, no? Sila po yung kasama ko kapag merong patay. Kasi siya yung taga-bitbit ng gamit, yung isa MC, ako yung speaker. Kasi minsan may member na Pastor, minsan mararanasan natin to, may member, Pastor, may patay sa amin. Eh di syempre, makikiramay ka.
Pagdating ko doon, hindi pala sila magkamag-anak. Kapit-bahay lang pala nila. So kami, wala kaming ideas. Paano to? Paano yung service? Ganito, ganyan. So, eto yung mabilis mo na kasama. Hindi ko sila binabayaran. Wala silang bayad. Pero anytime, pag kailangan yung panahon nila, nandoon sila sa gawain ng Panginoon. At yung pong mga volunteers, workers, leaders po natin, ipagpasalamat din po natin sa Panginoon yung buhay nila. Because we cannot replace their commitment and their heart. At magpasalamat po tayo sa kanila sapagkat sila po ay nagsusuko ng buhay sa Panginoon upang maglingkod. May kanya-kanya rin po silang buhay, may kanya-kanya rin po silang pinagkakaabalahan, ngunit bakit nila ito ginagawa? Kasi masarap sa pakiramdam, magaan sa puso, may kapayapaan sa mga panahon na naglilingkod ka sa Panginoon kahit na mahirap. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, we encourage everyone na subukan mo na magsuko ng buhay sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Kailanman hindi ka magiging lugi. Ang ating pong anniversary sa umagang ito is a celebration to renew our energy. Nauubos tayo nakakapagod ang paglilingkod. Physically, mapapagod ka. No? And sometimes emotionally, meron silang tinatawag na compassion fatigue. Minsan nawawala. Tapos, kapag hindi mo na alam yung gagawin mo, magbaback out ka na lang. No? Yung pong kaklase ko ngayon sa seminaryo, sa BSOP, nag-ano siya, pastor siya, nakaranas siya ng medyo mabigat na pagsubok sa simbahan, nag-resign siya sa church. Tapos, kwentuhan kami. Alam niyo po, sabi niya, ayoko na magpastor. Na-trauma siya sa simbahan dahil sa bigat ng pinagdaanan niya. Sabi niya, yung problema, kaya ko yun Yung may masasabi sila sa akin, kaya ko yun. Kaso yung may masasabi sila at madadama yung pamilya ko, hindi ko na kaya yun. Tumalikod po siya dun sa simbahan, iniwan niya dahil medyo matindi yung gusot. Nag-aaral ngayon siya sa seminaryo. Sabi niya, gusto ko na lang siguro magturo. Ayaw ko na nang magpastor. Kasi nakakapagod po ang paglilingkod minsan. Physically and emotionally draining. Saan ko kukuha ng lakas? No? Hindi po natin dinidiscourage na wag na kayo maglingkod. Normal po yun. Tao po tayo, napapagod po tayo. Pero saan ka kukuha ng lakas? At the end of the day, isusuko mo pa rin sa Panginoon. At ang araw na ito ay renewal ng ating energy. Kasi magbabalik tanaw ka Magbabalik tanaw ka kung paanong naging mabuti at tapat yung Panginoon. Sa dami ng pagsubok na dumating sa iyong buhay, narito pa rin yung iglesia at nakatayo. Mapalad po kayo sapagkat meron po kayong mga leaders at mga tagapanguna at kayong lahat ay narito upang sumuporta. Yung tinutulungan po naming gawain sa Malolos ay mas matanda pa po sa atin. Kung 35 kayo, 36 po kami sa Bilog, sila po ay 40 plus years. Nag-ministry po ako doon nung estudyante po ako sa PBIAS. Nag-ministry po ako ng 2 taon. Then, after 8 years, tumawag sila sa akin, Pastor, na kailangan namin ng tulong kasi nagkagulo na, no? Nagkagulo sa organization sa taas, umalis na kami doon sa denomination na yon. Pagdating dito sa baba, nagkagulo rin sila, nagkaroon ng division. Sige, sabi ko, tingnan natin kung anong magagawa ko. Pag-usapan natin. Pagdating namin doon, divided yung church. Wala silang leaders. Nakakalungkot. Yung pastor po nila, 70 plus years old na. Walang succession. Walang susunod sa kanya. Tapos, ubos na yung member. Inabutan ko, nasa 20 na lang sila. Sobrang lungkot na lungkot ako kasi naglingkod ako doon ng 2 taon Tsaka hindi sana makaranas yung simbahan ng ganon. Kasi napagod na yung mga tao. Napagod na yung mga tao. At the end of the day, kailangan pa rin nating bumalik sa Panginoon at i-renew yung ating energy. Naglilingkod po tayo sa Panginoon kasi kailangan nating maglingkod. Hindi po, naglilingkod po tayo sapagkat meron po tayong privilege na maglingkod sa Diyos. Ang Panginoon po ay mananatiling Diyos kahit walang tao na maglingkod sa Kanya.
at ang paglilingkod sa Diyos ay isang malaking pribilehiyo at pamaraanan upang tayo po ay makapagsamba sa Kanya. And our service is our worship to God. Our worship to God. And alalahanin din po natin yung atin pong pinagmulan, no? Saan ba tayo nagsimula? Nakakatuwa, no, kapag nalaman mo may mga churches na nagsimula lang sa labas, sa ilalim ng puno. Alam nyo po, literal yun. No, sa probinsya, laking probinsya po ako, laking Bataan. Maraming kwento na ang mga iglesia ay nagsimula lang sa silong, nagsimula lang na dumadayo yung pastor, nakikipaglaro ng basketball, ganun po kami nakakilala eh. No? Pinupustahan namin yung mga born again kasi nananalo kami, natatalo namin sila. Tuwan-tuwa kami, manalo ka ng 20 pesos, malaking bagay sa amin yung merienda na namin yon. Di namin alam na yun yung simula na, oh, invite ka namin, mag-Bible study tayo. Ayaw namin. Baka mamaya kasi, hindi na sila makipaglaro ng basketball, wala nang kalaban. Eh, ganun pa man, sumama kami. Alam niyo po yung dahilan kung ba't kami sumama? May merienda. Kasi tambay kami sa gabi eh. Pagkatapos namin maglaro, maliligo lang kami, tatambay kami sa gabi. Eh, kaysa tumambay ka na walang nangyayari sa buhay mo, mag-Bible study ka, may sopas tsaka pandesal. Eh, di tuwang-tuwa naman kami nun. Tuwing ano po yun, Tuesday night. At naalala ko pa noon, October 2006, doon ko tinanggap yung Panginoon. And from that moment on, doon nagsimula yung pagsunod sa Diyos. Alalahanin po natin yung first Bible study. Marahil may mga katuwang po tayo, kasama po tayo sa church na wala na rito, na sila yung mga nagsimula. Pwedeng kinuha na ng Panginoon, pwedeng lumipat na ng iglesia, pwedeng lumipat na ng lugar, nakapag-asawa ng mas malayong lugar, umalis na sila. Ngunit katuwang po sila, kasama po sila sa pagsisimula. Remember your first Sunday worship service. Naalala nyo po ba yung mga 35 years na nasa church? Naalala nyo po, meron pa ba dito na wag po kayo magtaas ng kamay, baka sabihin matanda na po kayo. No? Pero di ba nakakatuwang balikan? Nakakatuwang balikan kung paanong tapat ang ating Panginoon. Alam nyo po, before pandemic, may ministry po kami sa Nueva Ecija. From Valenzuela, kami na Nueva Ecija ng Saturday. Then, yung ministry po na iyon, ay may kamag-anak yung member na mga may edad na, matatanda na, mga 70 plus, 80 years old, may mga bedridden. Ang gusto niya lang, Pastor, puntahan natin yung mga kamag-anak ko, ipag-pray mo, sharean mo ng gospel. Yun lang yung gusto niya. Sige po, sabi kong gano'n, wala namang problema. Free naman po ako ng Monday. Doon nagsimula, Monday. Punta kami doon, pray namin. Alam niyo yung unang pinag-pray ko, bedridden na mahina yung pandinig. So imagine kung paano mo siya share ng Word of God. At ang tanging naaalala niya lang, gwapo yung kanyang pamangkin. Yun lang, wala lang iba. So imagine, nakahiga siyang ganyan, bedridden, sinasharean ko siya, magandang umaga po! Sinisigawan ko talaga kasi hindi niya ako naririnig. So nag-pray kami, natapos, lumipat kami ng bahay, may bedridden din na asawang babae, yung lalaki malakas pa. Alam niyo po, after 1 week, namatay yung lalaking malakas. Na-share namin ng Word of God. Hindi ko alam kung tinanggap niya yung Panginoon, pero Diyos na yung bahala doon. Nagawa namin yung part namin. Alam niyo po, the following week, namatay yung bedridden. 3 sunod-sunod na linggo, namatay yung matatanda. Kaya yung tawag sa akin doon, Pastor Patay. Sabi niya, Pastor, wag mo ako yung pagpe-pray. Yung matatanda sa amin. Ayaw na nilang ipagpe-pray kasi sunod-sunod na namatay. Pero alam niyo po, doon nagsimula yung Bible study. So, naging regular. Every Monday, pumupunta kami doon. Hanggang sa nagkaroon ng church building. Kasi nga, yung lupa, sa member namin, dinonate niya, nagka-building. Nagkaroon ng problema. Binenta nung kapatid niya yung lupa. Dinalak kami ng bangko ngayon. Binenta sa bangko, na elite ng bangko, nalak yung simbahan. Tamang-tama, nung nalak na po yung simbahan, marami na po yung umaattend, nag-pandemic. Ngayon, ang ginawa po namin, dahil hindi na kami makapunta dahil sa pandemic, sinanel po namin sila sa mga churches na malapit.
Alam niyo po, a month ago, nag-start po yun ng, hindi po ako nagkakamali, 2016, mga 2015, ganyan, pumupunta kami doon. Parang 2 months ago, kausap ko yung isa, kinumusta ko, kumusta na kayo, nag-church pa ba kayo? Pastor, leader na kami doon sa church namin. So imagine, kung paanong nagsimula yung gawain. Kami yung nagtanim eh. Iba yung nagdilig, iba yung umani nung tinanim namin. That's ministry. Ganon yung paglilingkod sa Panginoon eh. And sometimes, people come and go sa simbahan. Pwedeng dito sila nakakilala, sa ibang simbahan sila lumago, may pagkakataon na ganon. But remember kung paano naging tapat ang Panginoon. Alalahanin mo kung paano kayo nagsimula. Alalahanin mo yung mga panahon na tight yung budget. Na walang budget yung simbahan. Di ba? Alalahanin natin yung answered prayer para dun sa meeting place natin. And right now, you are praying for your next building, for your church building project. At kaisa po namin kayo doon, nagpe-pray din po kami sa aming church building project. Ang haba nung aming pagpaplano, 2019 pa lang nagpe-pray po kami. Pray tayo ng church building, kung anong gagawin, renovation, lalabas tayo dito or whatever. Pray tayo. Ang unang fundraising po namin ay 500,000 within the membership. Nag-hit yung pandemic, hindi namin na-meet yon. After the pandemic, 2021, nag-meeting uli kami para sa church building project. Naging seryoso po yung church building project nung kumapal na nung lumaki na yung crack dun sa mga columns nung church, yung poste nung church. 'Di ba yung structural engineer, sabi niya, kapag yung columns nung isang building napapasukan na ng piso, delikado na 'yon. It will be considered condemned. Sabi niya gano'n. Alam niyo po yung simbahan namin, 10 piso na. 10 piso na pisong pinagsama-sama, gano'n na yung kasya dun sa columns. So wala na magigiba siya anytime. Tapos naiwan kami sa tuwing may baha, sa amin napupunta yung tubig, lubog kami. Pray kami 2014. Ask kami ng architect, magkano magagastos. Ang unang prayer namin, lumabas. Sobrang mahal po ng lupa sa bilog sa lugar namin. Dahil nag-develop yung Tagalog, naging 20,000 per square meters. Yung 15,000 per square meters, tubigan. Na 6 feet, natatambakan namin. Talong-talo tayo sa lupa pa lang. Pray kami. Dito na lang tayo sa loob, magre-renovate tayo. Alam niyo po, nung lumabas na yung BOQ nung architect, 30 million. 30 million kasi total renovation kami. Basagin namin lahat. Pray kami. Sabi ko, saan nating mabuting kamay kukuhanin ito? Di ba? So pray lang tayo. Yung kakayahan ng simbahan, ano pa rin po kami, no? Para pa rin po kami provincial type kasi katabi namin Obando eh. Most of our members are from Obando. So, provincial type siya, hindi siya ganun ka-well off. Pero, sa pananampalataya, sapat na sapat, no? Kulang lang sa finances, sapat na sapat sa pananampalataya. Alam niyo po yung first phase ng project? Yung first phase ng project, i-demolish yung building, maglalagay ng tambak, maglalagay ng poste, maghuhukay, maglalagay ng poste. Ang unang down payment sa contractor, 7 million. Di ba, nakaka-shock? So prayer kami, sila Pastor J, Ma'am Remy, may mga ministry partners, may mga nagbibigay. Nakaipon, 2 million, 3 million. Hopefully, we're praying ang first phase July. So, may 4 million pa. Alam niyo po, sa kabutihan ng Panginoon, may nag-send, tapos sinend sa amin yung resibo. Bilangin mo nga yung zero, baka malabo na yung mata ko. Binibilang ko 40, hindi eh. 400, hindi rin eh. Pagbilang ko, 4 million may nagdagdag. May nagbigay. Ayaw magpakilala, hindi namin kilala kung sino. Imagine kung paanong tapat yung Panginoon. Nagsimula yung gawain na bahain. Hanggang ngayon, binabaha. Pero nakaka-step forward ka na kasi tapat yung Diyos eh. Alam niyo po, yung post namin sa FB ng CGC Bilog, may another page kami na project na Hemaya. Pinopost namin doon yung update. Kung ano na yung nangyayari kasi lilipat kami ng simbahan eh, dito sa parking sa kabila. May mag-message sa amin, hindi ko kilala, hindi namin kilala. Pastors, send mo yung bank account nyo. Bigay siya 50,000. Hindi ko kilala. Walang may kakilala sa member.
Di namin alam paano nangyari. Napanood niyo yung video dun sa post namin sa Project Nehemiah. Hindi po siya ng Panginoon. Alam niyo, ganun katapat yung Diyos na kung babalik ka 35 taon sa nakaraan, we are being reminded that God's greatness is seen clearest when we remember how small we started. Sobrang dakila po ng ating Panginoon. At ang panalangin po natin ay hindi matigil ang ating pagpupuri sapagkat ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay tapat. Pangalawang bagay, magpasakop po tayo sa kanyang dakilang kalooban. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo'y sa Kanya, tayo'y Kanyang mga mamayan na parang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. Kailanman po, wag po natin kakalimutan yung pagkilala sa Kanyang pagka-Diyos. Know that the Lord is God. He is our God. Ito yung paalala ng Panginoon kay Moses. Moses, sabihin mo sa mga Israelita na ako si Yahweh, ang tunay na Diyos. Nung binabanggit niya sa Exodus chapter 19, nung ibinibigay na yung commandments at papasok sila sa tipanan sa Diyos. Dahil kailangan maunawaan ng mga Israelita na galing sila sa Egypt na may ibang mga Diyos-Diyosan, may ibang uri ng pamumuhay. Ngayon, inihihiwalay ko kayo bilang aking bayan. Ako ang magiging Diyos ninyo. Huwag po natin kakalimutan na siya ang ating Panginoon. Ang ganda po ng word na ginamit na to know. No? Ang ibig sabihin po nun is yada, no? Sa Hebrew translation. It means deep intimacy and experiential knowledge. Ibig sabihin, marami kang malalaman tungkol sa Diyos. Totoo yun. Sa isip, sa pag-aaral, pumasok ka ng seminaryo, marami kang malalaman tungkol sa Diyos. Mag-aral ka ng teolohiya, magbasa ka, manood ka, marami kang malalaman tungkol sa Diyos. But when we use the word iyada, we don't just know about Him as a church, but we have experienced Him. Yung kaalaman na yon, naranasan mo sa buhay mo, naranasan mo na siya ay tapat na Diyos. Hindi lang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita na ako yung Diyos na magtatapat sa mga pangako ko. Naranasan nila that Yahweh is a covenant-keeping God. Kaya nga po, yung pag-aaral sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hindi mo iiwanan yung covenant kasi doon nag-work yung Panginoon. That's why, di ba, yung paraan paano pumasok sa pakikipagtipan, sa covenant. Alala nyo po, Genesis chapter 15. Pumasok si Lord sa covenant kay Abraham sa Genesis chapter 12. Sa pamamagitan mo, magiging blessing ka sa lahat ng nation. I will curse those who curse you. I will bless those who bless you. Dadami ang iyong salin lahi. Paano mangyayari yun? Yung asawa ko walang anak. Ang tanda-tanda na. Pero pumasok sa covenant yung Panginoon. Pagdating po ng chapter 15, yun yung way. Yun yung ginagawa ng mga tao ng panahon nila na papasok sa covenant. Kukuha sila ng mga hayop, hahatiin nila sa dalawa. Papatayin yung hayop, hahatiin sa dalawa. Tapos, ang gagawin ng dalawang papasok sa covenant, dadaan silang parehas doon. Na it symbolizes na yung dalawang patay na katawan na yon ng hayop, silang dalawa na dumadaan doon, that over their dead body hanggang kamatayan, mananatili tayong tapat sa tipan na ito, sa covenant na ito. Anong ginawa ng Panginoon sa Genesis chapter 15? Pinatulog niya si Abraham. At siya mag-isa yung dumaan doon sa mga patay na hayop na sumisimbolo, Abraham, ikaw man, o yung mga salinlahi na susunod sa iyo, yung mga Israelita, manatili man silang hindi tapat sa pakikipagtipan ko sa inyo. I, the Lord, your God, I am Yahweh. I will remain faithful. Mananatili akong tapat magpakailanman. And I do believe naranasan niyo po kung gaano katapat ang ating Panginoon. And for 14 years na naglilingkod ako sa Bilog, kailanman hindi ko nakitang nagkulang ang Panginoon. And I do believe sa bawat isa sa inyo, sa personal nyo mang buhay, sa pamilya ninyo, sa buhay ng inyong iglesia, ang Panginoon ay mananatiling tapat magpakailanman. Why?
Kasi pag-aari tayo ng Diyos eh. Sabi niya dyan, we are His people, the sheep of His pasture. Hindi niya tayo papabayaan. Nakikita niyo po yung mga pictures na ipinapakita ng Panginoon na hindi lang siya Diyos. Inihalintulad niya yung sarili niya sa isang shepherd na kailanman hindi papabayaan yung kanyang mga tupa. Pagdating kay Kristo, ang sabi niya, I am the good shepherd na handa kong ibigay ang buhay ko para sa kaligtasan ng aking mga tupa. And it is a reality check sa atin, mga kapatid. Sa araw ng anniversary natin, very crucial po ito. The church does not belong to us. It does not belong to the founding pastor. Sa biggest donors, no, minsan, he who has the gold rules. Minsan may mga ganun eh. Yung isa kong kaklase, yun ang problema niya. Sabi niya, paano ba gagawin ko? Ang dami kong gustong plano sa simbahan. Pero pag may nagsasalita na isang makapangyarihang tao sa church, wala nang magawa yung mga members. Wala nang magawa yung leadership team dahil makapangyarihan siya. I do not know yung leadership ninyo and kayo pong lahat. Pero nawa, ang paalala po natin, we are His people. Hindi po tayo yung may-ari ng simbahan, tayo po ay mga katiwala ng simbahan. Katiwala ng iglesia. Pastor, leader, nasa BOT ka man, ministry head, department head, katiwala po tayo ng mga tao na ito. Katiwala po tayo ng gawain ng ating pong Panginoon. And because we are His sheep, He is responsible for feeding. Siya yung responsable doon, protecting and leading the church. The pressure is off our shoulders and on His. Nasa Panginoon yon. Kailangan lamang po nating gawin, lagi mong unawain, kailangan sumunod sa Kanyang kalooban. Sa ninanais ng atin pong Panginoon. No? Nawa mga kapatid, ang prayer natin, as we step into a new ministry year, no? Kasi sa ano yun eh, sa bilang ng taon eh, kung kailan kayo nagsimula, parang yun yung new year ng church eh, yung anniversary eh. We must commit, Lord, kung ano yung kalooban mo, doon kami. Panginoon, kung ano yung gusto mong mangyari, kung saan mo nililid tong church na ito, doon kami. Ang prayer namin ay isubmit yung aming mga strategic plans, yung aming department goals, yung vision sa iyong sovereignty, sa iyong pangunguna. And we follow the shepherd, the sheep do not lead. No? At least dun sa konteksto po na yon. Nawa magpasako po tayo sa kalooban ng Panginoon na ninanais niyang gawin para sa iglesia na ito. At kapag ganun po yung ginawa natin, makasigurado po tayo na ito ay lalago. Kasi kalooban ng Panginoon to eh. At wala nang pinakamasaya at pinaka-safe na lugar sa mundo kung hindi doon sa gitna ng kalooban ng ating pong Panginoon. And lastly, manatili po tayo nagpapasalamat sa Kanyang katapatan. Yun po yung wag nating aalisin sa ating mga buhay at sa buhay ng ating iglesia. Yung makapanatili tayo sa spirito ng pagpapasalamat. Lagi po nating buuin yung kultura ng pagpapasalamat sa loob ng iglesia. Nawa maipasa po natin yan sa bawat salinlahi na darating sa church. Diba, noong mga unang panahon, no, you could not enter a king's presence empty-handed. But today, we enter His gates with the offering of our praise. Wala man literal na gates patungo sa kaharian ng Diyos, but we enter His presence with thanksgiving. With a grateful heart sa Kanya pong katapatan sa ating iglesia. At yung pong pagiging mapagpasalamat, it protects the church from complacency and grumbling. A thankful church is a healthy and growing church. Iaalis ka nito sa pagrereklamo kasi alam mo, sa Diyos ay may kasapatan. Ano pa po yung ipagpapasalamat natin? Yung pong katapatan ng Diyos na walang kupas. His mercies, His love, and His faithfulness endures forever. Alam nyo, sa tagal na ilalagay mo sa simbahan, magbabago yung tao.
May mga leaders na mag-step down. May mga simbahan na iiwanan ng kanilang mga pastor at makakahanap ng ibang paglilingkod. Magbabago yung panahon. Even our economy, walang kasiguraduhan. The leaders of our country, walang kasiguraduhan. But God's character remains completely identical. Nandun lang yon. Hindi yun magbabago. He is the same God this year as He was on the day one of your ministry. At alam nyo po, yung character ng Panginoon na yon, siya po talaga yon. Di ba? Sa theology, ang tawag doon ay God is immutable. Hindi nagbabago. Kaya nga pagdating po dun sa Hebrews, sabi niya, hindi lang yung pangako yung tapat. Siya mismo na Diyos na nangako ay tapat sa kanyang mga pangako. Panalangin din po natin mga kapatid, huwag niyong kalimutang pamanahan ang susunod na salinlahi. Hindi po tayo magtatagal. Tatanda po tayo. Kaya yung mga leaders namin sa church, especially yung nandun sa mga young couples, young adult, young professional, young people, sabi ko na sa kanila, alam nyo, hindi ako magtagal ng CGC. At yung paglilingkod, hindi natin alam kung kailan mawawala yung tagapanguna natin, kaya kailangan ninyo maging handa. Kailangan ma-develop kayo, kailangan ipagpatuloy nyo yung commitment nyo sa ating Panginoon. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Lagi po nating tatandaan, no, yung ating mandate. Mandate po yun, wala lang isa dulo. The gospel we enjoy today must be passed cleanly, clearly, smoothly, walang hocus-pocus. Ipasa po natin sa susunod na henerasyon, sa mga kabataang nakaupo, diyan sa mga upuan na yan, sapagkat sila po ang susunod na henerasyon. May mga kabataan po sa simbahan na inabutan ko ng 5 taon pa lamang. Ngayon sila ay 15, 19 years old na yung iba. At nakakatuwang makita na yung nagtatakbuhan na walang salawal. Sila na ngayon yung mga leader ng youth. Kanina nagkwentuhan kami ni Pastor Bal. Meron kaming isang pastor sa CGC. Nagmi-ministry po siya ngayon sa CGC Laguna, no? Maisan din po siya, Pastor Dennis de la Cruz. Yung testimony ng bata, makulit yon. Yung kabataan niya, nung Sunday school sila sa church, sumasama lang siya sa mission sa Laguna. Bundok po kasi yun sa Laguna, no? Sumasama lang siya doon. Naging regular mission team siya. Sumasama siya. So nakikita niya yung hirap ng pastor. Alam niyo mo, one day, sinabi niya sa tatay niya, Tay, mag-aaral ako sa Bible School, mag-aaral ako sa Phoebias. Maloko yun. Alam mo, sabi nung kapatid niya sa kanya, hindi naniniwala sa kanya. Sabi niya, nasisiraan ka na ba ng ulo? Sabi niya, ganun talaga. Ganun yung sinabi. I'm very sorry for the word, pero yun talaga yung sinabi niya. Kasi, itong tao na to, hindi. Pero alam niyo po, sobrang tapat niya sa paglilingkod ngayon sa Laguna. Mahirap pong pumunta ng Laguna. Malayo, kalagitnaan sa ng bundok, nakakapagod. Mahirap. Pero alam niyo, pupunta siya doon ng Wednesday. Bumabalik siya ng Friday. Pupunta siya ng Saturday. Hanggang Monday na siya doon. Mga kapatid na narito ngayon, na pinagkatiwalaan ng paglilingkod ng ating Panginoon, nawa maging tayo yung inspirasyon ng mga susunod na henerasyon. Nawa hindi tayo yung maging katitisoran ng susunod na henerasyon. Maraming kabataan yung natatakot maglingkod sa Panginoon dahil hindi nila nakikita yung joy ng paglilingkod ng mga magulang nila. Hindi nila nakikita yung joy ng paglilingkod ng mga leaders nila sa church. And because of that, nagiging iba yung paningin nila sa ministry, na imbis na maging blessing, nagiging burden para sa kanila yung paglilingkod. Imbis nakatuwang sila sa paglilingkod, nakikita nila yung ministry nakaagaw ng oras ng magulang nila. Kaya nga po mga magulang, maging mabuting halimbawa po tayo sa relasyon natin sa Diyos at paglilingkod sa Diyos sa mga kabataan. At kapag hindi po natin tinuruan yung mga anak natin patungkol kay Kristo, someone will, the social
media will teach your children about religion, tungkol sa Diyos at marami pang ibang bagay. Kaya nga yung konteksto ng pagbibigay ng paalala ni Moses sa Deuteronomy chapter 6, nung ang Diyos ay isa, ang Diyos ay banal, yung nire-recite nila, yung konteksto po nun, pamilya. Na ituro ninyo sa inyong mga anak yung salita ng Panginoon saan man kayo pumunta, sa anumang pagkakataon. Binakapan po yun ng Proverbs 22. And Proverbs 22 is a warning. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Warning po yun sa mga magulang. Na habang bata, turuan mo sa salita ng Panginoon yung anak mo. Nang sa gayon, kapag siya'y tumanda, siya ay hindi malayo dito. Nawa mga kapatid, maghanda rin po tayo sa mga susunod na henerasyon. Paghandaan po natin, tulungan at turuan po natin sila. We do not just build this church for ourselves. We build it for the next generation. Our thankfulness today ensures their faithfulness tomorrow. At ito lamang po yung may papamana natin sa salinlahi na susunod sa atin. Yung sipag, tiyaga at katapatan sa paglilingkod sa Diyos na tapat na hindi nagbabago kailanman. Kaya nga po mga kapatid, as we go back to our topic today, ever faithful, forever grateful, huwag nating kalimutang purihin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan sa nakaraan. Magpasakop tayo sa kanyang kalooban sa kasalukuyan at patuloy po tayong magtiwala sa kanyang katapatan para sa hinaharap. As we close our message today, let us write the next chapter of our church's history with the same dedication, with the same passion, and faith as those who came before us. Nawa mga kapatid, yung init sa paglilingkod, pagsunod sa Diyos, makita natin yung pundasyon na siya ay tapat sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang sa ating mga buhay, maging sa buhay po ng ating iglesia. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sapagkat ikaw ay tapat noon pa man magpasa hanggang ngayon. Lord, hindi ka nagbago. Simula nung unang araw na sinimulan ang gawain na ito, sinimulan sa isang simpleng pag-aaral ng iyong mga salita. Dumami ang miyembro, nagbahagi pa ng mga salita, at ngayon, Panginoon, they are celebrating yung pong 35 katapatan ninyo sa buhay ng gawain na ito. And we do believe, Lord, na gagamitin mo pa ang church na ito mightily upang umabot pa ng maraming kaluluwa sa lugar na inilaan nyo po na sila ay magbahagi ng salita ng Panginoon. Patatagin nyo po ang mga leaders, palalimin nyo ang mga miyembro. Ang kanila pong pastor ay patuloy mong yakapin, Panginoon, at makita ang biyaya ninyo sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na ang tanging tugon namin sa Diyos na tapat ay isang puso na lubos na magpapasalamat sa lahat ng pagkakataon sapagkat ikaw ay hindi nagbabago sa amin. Pinupuri ka namin, sinasamba dinadakila po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Blessed anniversary po sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo bilang tugon po sa mensahe ng ating Panginoon. Awitin po natin. Sabi nga po dito sa ating awitin, si Jesus ay laging nasa atin at sa lahat ng oras ay susundin at di niya tayo iiwan at nangako siya'y sasa atin kailanpaman. Di mula sa mundo, kapayapaan ko, ito'y kaloob ni Kristo. Kahit na dumagsa ang mga pagsubok, ako'y mayapang lubos. Si Jesus ay lagi
wakas sa panalangin. Ama naming Diyos, nagpupurit, nagpapasalamat nga po kami sa araw na ito na kami nga po ay magkasama-sama sa pagsamba sa lugar na ito sa inyong banal at dakilang pangalan. Salamat po sa kapahayagan ng iyong mga salita na tunay nga po na kayo ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man, na ang aming pasasalamat ay walang humpay sa inyong kabutihan sa aming buhay at maging sa aming church, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na napakadakila ng iyong katapatan at kulang ang aming mga salita upang ihayag ito ang aming mga buhay. Kaya, Panginoon, kami ay naririto upang patuloy nga pong kilalanin at patuloy nga pong dakilain ang inyong banal at ang inyong dakilang pangalan. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita at maging sa kapahayagan ng mensaheng ito sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Pastor Israel. Pagpalain niyo rin po siya at maging ang escapee, Panginoon, sa pagdiriwang ng ika-35th na anniversary ay tunay nga po na kinikilala namin na ang lahat ng tagumpay ay tanging sa inyo at para lamang po sa inyong kapurihan at sa inyong kaluwalhatian. At maging sa mga members ng church, patuloy nyo nga pong ibibless at maging sa aming mga plano't layunin ay tunay nga po na ito ay magkaroon ng kaganapan para nga lang po sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos. Pagpalain nyo nga po kami. At ito nga po ang aming samo at panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tanggapin po natin ang benediksyong ito sa kanyang salita. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan paman. Amen. Amen. at inspirasyon. Nawa po sa atin po sa SKP. Let us write out the new chapter of our church with the same dedication, faith, and passion as yung mga katulad po ng mga nauna sa atin. Actually, dadagdagan ko lang po, kung kaya po natin higitan pa, no, hindi lang po same, higitan po natin. Yung mga the ones before, sinintay ko po na banggitin ni Pastor Israel. Kasi po, paano po ba natin siya nakilala? Through kay Ate Belen po, which is isa po sa na mga unang manggagawa po sa atin po sa SKP. Nung tayo po ay nagsisimula pa lang po sa ilalim ng puno ng sampalok. Pastor, kami po, sa ilalim ng puno ng sampalok, literal po yun. Kaya po, salamat po. Sobrang relatable dahil katulad po ng
ng church po sa Bilog, tayo din po ay may church building project. So sama po rin natin sa prayer yung church building project po ng church nila Pastor sa Bilog. Sa may bandang Obando po yun. Yan. Saka po, lalo na po, patapos na yung summer, magiging rainy season na naman. Nandun pa rin po yung baha, Pastor. Naalala ko po kasi, si Pastor po, supposedly July 2023 ang speaker. Tapos, maulan po noon, di na po passable, kaya po naurong yun ng October, yung kanya pong pag-speak sa atin. So, salamat po, after 2.5 years, nakabalik po kayo sa amin at narinig po namin kayo. Makinig po tayo sa ating mga announcement. Next Sunday po ay ang ating 5th, dahil month-long anniversary po, no? And on Sunday is our final and our highlight. Kasi po, bakit? Katulad po nung amin ang naipanood sa mga hindi pa nakatungtong sa atin pong bagong church location, no? Ang atin pong church anniversary celebration ay gaganapin sa ating bagong church. Bagong church, pero hindi pa po yun yung gawa na. Kaya po, tinatawagan po namin ng bawat isa na sa umaga po ng Sabado, sa lahat po ng available na pwede pong makatulong na maglinis muli nung church, pleasant na po yung kanyang amoy at malinis-linis na po siya. Pero kailangan pa po namin ng tulong sa paglilinis po ng ating church. New church. Okay, sa new church po tayo, hindi sa old church. Sa new church, sa Sabado po, umaga pa lang po, alas 8, magpo-post na lang po sa GC ng announcement. Para po sa hapon po ay practice na lamang po para sa programa po ng worship service sa linggo. Okay, para po sa Sunday, ito po yung atin pong programa at katulad nung isa po sa part ng mensahe ng pastor, yung giving credit or tribute to the people na working behind the scenes. So meron po tayo niyan, abangan po ninyo sa next Sunday. So ipopost na lang po ni Ate Jack ang programa para po sa 5th Sunday at ipanalangin po natin. At excited din po ako kasi nakita na po natin yung lahat ng kapatid ni Pastor at napakinggan, no? This time po, sa Sunday, yung tatay ni Pastor Val, okay? So, abangan po natin yan, exciting. All the way from Zambales. So, hindi po biro ito, napakalaking pabor at napakalaking pribileyo na makasama po natin si Pastor Benjamin. Panalangin po natin yung biyahe. Pastor, ilang oras biyahe? 5 oras po para lang po makasama natin si Pastor Ben. Ayan. Kaya po panalangin po natin na maging smooth po yung kanyang biyahe kasama po ng mga pamilya po nila na makakapiling din po natin sa Sunday. So very exciting po on Sunday. Panalangin po natin yung katagumpayan ng gawain. And yung iba pong announcement, di na po muna namin sasabihin dahil meron nga po tayong church baptism. Babatiin ko po muna yung mga may birthday. Happy birthday na Ima on May 26, that's on Tuesday. Happy birthday na Ima. And Ate Bioli, na nasa hospital po sa ngayon, nasa bahay na nagpapagaling. On May 27, patuloy po na pray po natin si Ate Bioli. Kay Kuya Ritz Navea po sa May 29. And kay Kuya Emil, May 29 po. Nasa si Kuya Emil na, nandun po sa kwarto. Kay Kuya Max po, happy birthday po Kuya Max. Nasa si Kuya Max? Ayun, si Kuya Max. And happy wedding anniversary po kay Ate Cecil and Kuya Rick, kay Ninong Rick. Nasaan po sila Ate Cecil? Di ko na. Ayun, po. Happy wedding anniversary po sa inyo. At kay Ate Lerma and kay Kuya Noe Andayo. Hindi po natin sila kasama ngayon. Sa May 30. At kay Ate May at Kuya Jerry, hindi po May 30. Ngayon po yung kanilang anniversary. Kaya po mamaya, may pa-lunch po sila, no? Ate May. Thank you po. Care of ng Hisland. Okay. Sige po. Konting reminder lang po, paalala para po sa atin pong baptism. Sa lahat po ng mga baptism candidate,